Yan, welcome back again dito sa ating channel, Aljan TV here. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, don't forget to subscribe, pakihit na rin notification bell para ma-update ka lagi sa mga videos natin pinapost kagaya po nito. For today's vlog mga idol, gagawa ulit tayo ng e-travel pero ito naman ay departure. Take note, dalawa po kayong beses gumawa ng e-travel. Arrival, yung papunta po sa Pilipinas, yung departure is pabalik po ng abroad. Kailangan din po yan. Marami rin nagsasabi na hindi naman daw kailangan yung e-travel. Hindi naman tinatanong sa airport. Hindi na po talaga yan tinatanong sa airport kasi ang immigration sa passport nyo na po yan chine-check automatic. So pag ginuha ng passport, ng immigration yung passport mo, pag meron na kayong nakarehistrong e-travel, hindi na po nila kailangan tanong yan. Siyempre, pag hindi ka nakapag-rehistro, kailangan po nilang tanongin yan. So, hindi na po sinasabing asan yung e-travel mo. Hindi po, kasi naka-attach na po yan directly sa inyong mga passport. Yung passport nyo, i-present nyo lang sa immigration, tapos automatic, nagli-link na yung e-travel. May kita na po nila kaagad. So, again guys, dalawang bisis tayo gagawa ng e-travel, isang arrival at saka departure. Ang gagawin natin ngayon is departure. Napakasimple lang po. Pag gagawa tayo ng departure, siyempre doon pa rin tayo sa etravel.gov.ph. Okay, tapos pag andyan na kayo, siyempre ilagay nyo lang ang inyong email address, kung ano yung inyong email address sa ginawa nyo noon. So, lagay nyo lang dito email address, tapos direct nyo lang ang inyong password. Okay, tapos mag-login na lang po tayo. Tapos makita natin dito sa login, merong new travel declaration. Sa new travel declaration, i-click nyo na lang po yan. Tapos ang gagawin natin, kagaya ni sinasabi ko po, you may only register within 72 hours prior to arrival or departure in the Philippines. So, ilagay natin dito dahil pabalik na tayo, yung arrival tapos na tayo dyan. So, dito na tayo sa departure. So, pag nasa departure na tayo, i-click nyo lang po sila. Okay, syempre, yung occupation nyo dito yung pagkakaiba. Occupation nyo, syempre, ilagay nyo kung anong work nyo sa abroad. Dito yung arrival tayo, naglalagay tayo ng OFW. Diba? Sabi nga ni Arnel, kailangan maglagay tayo ng OFW para malaman. Pero dito naman is pabalik natin ng abroad. So, ni-required po yung OEC. So, hindi po siya nakalink dito sa e-travel. OEC not found. Please contact DMW. So, ang gagawin nyo, ilagay nyo po kung ano yung inyong purpose of travel. Siyempre, alam naman natin, ang purpose natin for travel is work and employment. So, yan po yung ilagay nyo, work/employment. Tapos click nyo lang po, travel type, syempre air. Tapos name of airlines, nasa airlines nyo rin po yan. So, limbawa, lagay natin dito Gulf Air. Okay, tapos lagay natin dito yung flight number ng Gulf Air. Nasa ticket nyo po ito mga idol. Tapos ilagay natin yung country of origin natin. Syempre, ilagay natin dito, airport of origin is from Philippines. So Manila, depende po sa ticket nyo. Okay, depende po yan sa inyong ticket Ito ay sample ko lang po sa inyo. So occupation, domestic, work of travel, employment, aircraft, tapos flight information, kung kailan kayo babalik, kung babalik kayo on May 27. Kung meron kayong connecting flight like Manila to Doha, Doha to Kuwait, Manila to Dubai, Dubai to Kuwait, ang ilagay nyo po is yung inyong Doha to Kuwait. So, dito tayo magagaling, country of transit. Pupunta kayong Bahrain, kunwari, ang connecting nyo is Bahrain. So, siyempre ilagay, sample lang to ilagay nyo dito Bahrain, tapos airport of transit, siyempre Bahrain International Airport. Date of transit, kung kailan kayo nag-transit, sabihin natin 27 din. Tapos destination, kung saan kayong country pupunta. Okay? So destination nyo is, halimbawa, Kuwait kayo pupunta, lagay nyo dito, Kuwait. Okay? Airport of destination, siyempre, Kuwait International Airport. Tapos date of arrival, halimbawa, mag-arrive kayo on 28. Destination address, lagay nyo dito destination address nyo, Kuwait lang. Okay, tapos mag-next kayo. Sample lang po yun dito, currency declaration. Ito, ang currency declaration yan, person bringing in to take out Philippines local or foreign currency. So dito, kung meron kang dalang maraming pera, kailangan mo declare.
Syempre, kung wala naman, ilagay mo lang dito na no. Tapos, automatic na po kaagad mag-signature na kayo. So, mas mabilis yung pag-departure kasi meron na tayong record dito. Tapos, mag-next signature kayo, tapos mag-next, tapos, yun na po ang inyong e-travel for departure. So, yun na. Take note guys, itong mga date na makita nyo dito is sample lang yan. Okay, ito ay nagdedepende pa rin sa inyong ticket. Okay, ang mahalaga lang dito is yung travel details natin. Kailangan natin kung anong occupation natin sa abroad, tapos purpose of travel instead of OFW, lagan natin work and employment. So, ganun lang po siya kadali mga idol. Okay, kindly share this video. Thank you so much. Bye-bye and God bless.